ng mga kongresista na hindi sila namumulitika sa inilabas nilang report na nagre-rekomendang kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng madugong drug war. Para naman sa International Criminal Court o ICC, wala itong epekto sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Nanindigan mismo si Quad Committee Chairman at Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers na walang halong politika ang rekomendasyon nilang kasuhan ng crime against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilan niyang kaalyadong nadadawit sa war on drugs. Una nang binatikos sina Senator Bato de la Rosa at Bongo ang report ng Quadcom na tinatarget lang daw sila. Kaalyado raw kasi sila ni Vice President Sara Duterte. Pero depensa ni Barbers, we only follow where the evidence leads us, no? Testimonial and documentary evidence is the basis of our committee report. Bago pa nabuo ang Quadcom, nauna nang mag-imbestiga sa drug war ni Duterte ang International Criminal Court. Pero tingin ni Barbers, baka hindi rin magamit ng ICC ang report ng kanilang komite. I have really no idea if this will help, no, sa kanila. Tayo ay sumusunod lang dun sa polisiya na ibinigay ng ating Pangulo na tayo po ay hindi membro ng ICC. Paglilinaw naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, walang bearing o epekto sa investigasyon ng ICC ang anumang rekomendasyong lumabas sa Quadcom dahil hindi ito aktwal na korte. Hindi prosecutor ang Quadcom. Kaya dadaan pa yan sa DOJ ulit. Kailangang malinaw yon na kung sinong tumestigo sa Quadcom ay testigo rin sa isang eventual court trial. Ayon pa kay Conti, mas dapat daw abangan ang gagawin ng Department of Justice sa rekomendasyon ng Quadcom. Kung gumulong na kasi ang investigasyon ng DOJ, posibleng itigil ng ICC ang sarili nitong investigasyon dahil magiging senyales ito na gumagana ang judicial system sa bansa. Pero hindi basta-basta na, ay okay na tayo, alis na tayo guys. Magpapa-comment yan sa mga biktima kung ano ang pananaw nila. Pwede ding magpa-comment sa Philippine government. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.